Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? At sa video na ito, pag-usapan natin itong concern, itong mga sinasabi ng mga tao, bakit itong si Antonio Trillanes mga kaibigan na dating laging nag-aakusa nitong si Bongbong Marcos na magnanakaw, anak ng magnanakaw, ngayon niya sinasabing pro Bongbong Marcos na siya mga kaibigan. So sa interview na ginawa niya, so makikita natin dito ang sagot niya. Itong pinakamagandang nakikita ko kay Antonio Trillanes mga kaibigan dahil sinasabi niya na talagang maniniwala siya kung ma-declare kung magkano yung ninakaw. So yung mayroong mga tao na talagang inililink itong si president natin na sinasabi na magnanakaw, mandarambong, so nanloloko ng mga tao. So pag sinasabi kailan siya nandarambong, kailan siya nananakaw, kailan siya nanloloko, so wala namang maisagot mga kaibigan. So tingnan natin sa interview ni Antonio Trillanes mga kaibigan kung ano yung sinasabi nitong dating senador sa bansa natin. Okay, unang-una, i-unpack natin, objectively, ako nakausap ko yung ibang organizers dyan eh. Sabi ko, convince me kung bakit natin i-embrace na causa ito. So, for sure, walang corruption issue dito kasi budget pa lang nga, hindi pa nga nagagastos eh. Hindi ka magsabing kahit tatanungin ko sila, magkano po ba yung nanakaw? Tanungin ko si Justice Carpio, he won't be able to say it. So yan, pinayan yung pinakamagandang sagot. Yung tanong, na pag sinasabing magnanakaw, itong president natin, dapat burden of proof nila na magsabi sila kung magkano yung nanakaw. So, sinasabing magnanakaw, maraming ninakaw, maraming corruption. So bakit walang na-file na kaso laban kay President Bongbong Marcos? Baka sabi-sabi lang yan mga kaibigan para maniniwala itong mga kababayan natin. So wag naman ganun mga kaibigan, maging fair po tayo. Dahil sa panahon ng nung si President Duterte itong umupo bilang isang presidente sa sa bansa natin. So yung dating presidente natin si Benigno Aquino mga kaibigan, kahit meron pang ilang taon na namubuhay siya na naging presidente itong si Duterte, hindi siya nangingialam sa pamalakad sa bansa natin. Pero bakit itong ngayon, yung dating administrasyon, laging tinutugis niya yung administrasyon ngayon ni President Bongbong Marcos. Dahil mayroong sinasabing katiwalian sa nangyari sa kanyang anak, Sara Duterte, allegation pa man yan mga kaibigan, at hindi pa talaga yan napatunayan itong tinatawag na impeachment complaint dahil pag mapatunayan yan, talagang papasok itong impeachment complaint mga kaibigan. Pero itong si Senador Antonio Trillanes, sinasabi niya, tumakbo ito ngayon ng mayor sa Caloocan, sinasabi niya mga kaibigan na kung mayroong ninakaw, dapat i-declare kung magkano yung ninakaw. So hindi naman makasagot si Carpio. So yan. Precisely because budget pa lang. Okay. Next, sinasabi nila na unanimous na yung enrolled bill na ito yung pinirmahan, dinala sa Malacanang, walang blanco. So therefore, walang unconstitutional sa aspeto ng proseso na yon. So kung walang corruption issue, walang unconstitutional na ginawa, therefore walang impeachable offense. Ang sinasabi nila yung proseso ng House tsaka ng Senado, hindi nila naiintindihan yung proseso ng House tsaka ng Senado. Alam nyo ba dyan, you can even stop the legislative clock, no? You can even suspend the rules for as long as the majority adopts it. Kahit may blanco o wala yung BICAM report na yan, pagka hindi mo inobject yan, hindi ka humingi ng clean copy at nag-approve ka, it is approved. Yun po yun. Ang bottom line, kung yung ba sa enrolled copy, may nag-object ba dyan na, mali yung figures na nasa enrolled copy.
At sa enrolled bill kasi wala yan dito sa BICAM report. Wala ho, not a single advocate for this issue. Anything. Nag-iintriga lang, alam mo yon. Oh, may blanco, sabi ni Digong. Oy, may blanco, therefore, constitutional, dapat bawal yan. Ganyan na ginawa sa akin yung sa Scarborough issue. So yan mga kaibigan, yan yung mga bagong issue sa bansa natin na ito'y kinagagalit ng maraming mga Pilipino. At kung nandyan ka sa pagiging ikaw ay isang nagmamasid talaga sa mga pangyayari sa bansa natin mga kaibigan, so makikita mo talaga na talagang napakalaking problema pag yung mga false na, yung mga misleading issue ay maniniwala yung mga kababayan natin. So makikita natin na yung mga kongresista na nandun, yung gabinete ni Bongbong Marcos, president natin, yung mga senator na nandun, so wala naman sila nakikitang blanco. At bakit sinasabi ng dating Pangulo natin na merong blanco doon? So yan mga kaibigan, dito yung nagka-problema. So ganyan yung mga ginawa nila dati ni Antonio Trillanes na sinasabing binibinta daw niya yung Scarborough Shoal doon sa China. So wala namang patunay sa mga sinasabi. At ito yung mga gawa-gawa lamang para maniwala itong bayan natin at ito ay isang dahilan na magkaroon na talaga ng malawakang rebellion at saka tinatawag na yung dati yung tinatawag na People's Power Revolution laban sa pamahalaan natin. So yan mga kaibigan, kung merong complaint, merong kaso, yung sinasabi na magnanakaw, o ano-ano, kung dapat merong na-file sa korte. Pero bakit walang na-file sa korte? Dahil yan ay mga gawa-gawa lamang. So, yan mga kaibigan, itong mga nangyayari sa bansa natin. Sana po tayong lahat po ay makialam kung ano na nangyayari ito sa bansa natin. At kung meron tayong mga news na mapakinggan mga kaibigan, dapat i-double check natin para alam natin kung ito ay totoo ba at saka hindi. So maraming salamat at don't forget to subscribe po our channel mga kaibigan. Shalom po.